Parang pelikulang biglang humina ang lahat ng tunog sa paligid. Ang masayang tawanan ng mga kamag-anak ni Marco, ang kalansingan ng mga kubyertos, ang kantang pamasko na nagmumula sa lumang stereo. Lahat ay naglaho at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa pandinig ni Ara. Tanging ang mga salitang binitiwan ng kanyang biyenan, ang paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isip. Sa kusina na lang kayo kumain ng anak mo, Ara, para sa mga bisita itong mesa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan na para bang binuhusan siya ng isang baldeng yelo. Ang kaninang mainit na sabaw ng sinigang na nasa harapan niya si Yanim ay tila nawalan na ng lasa. Nakatitig lang siya sa kanyang plato pero hindi na niya makita ang pagkain. Ang nakikita na lang niya ay ang 10 taon ng kanyang pagsasama kay Marco. 10 taon ng pagtitiis at pagpapakumbaba. Ilang beses na ba niyang narinig ang mga patutsada? Ang mga parinig tungkol sa hindi niya pagbibigay ng apo na lalaki? Ang mga pagkukumpara sa ibang mga manugang? Sanay na dapat siya. Pero iba ito. Iba ang ngayon. Dahan-dahan, halos hindi gumagalaw ang kanyang leeg. Inangat niya ang kanyang paningin. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa. Si Marco, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Nakayuko ito, nakatingin sa sariling plato na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin, hindi man lang sinubukang ipagtanggol siya. Sila ng anak niya, isang matalim na kirot, ang biglang gumuhit sa dibdib ni Ara. Mas masakit pa sa 10 beses na pananampal, ang katahimikan ni Marco ay mas malakas pa sa sigaw ng kanyang ina. Ang katahimikan na yon ay isang pagsang-ayon. Naalala niya ang pagod niya kaninang umaga. Siya ang nag-empake ng lahat ng gamit nila. Siya ang nag-isip at namili ng mga ireregalo sa bawat kamag-anak. Siya ang nag-order ng napakamahal na lechon de leche na ngayon ay sentro ng kanilang hapagkainan. Ang lechon na binili niya mula sa sarili niyang ipon para lang mapasaya ang pamilya ng kanyang asawa. Naalala niya ang nanggiti ni Marco habang papunta sila rito. Salamat sa effort, mahal. Siguradong matutuwa si Mama. Matutuwa si Mama. Napangiti si Ara ng mapait. Ito ba ang tuwa na sinasabi ni Marco? Ang itaboy, ang sarili niyang asawa't anak sa kusina na parang mga katulong, na parang mga pulubi na nakikikain lang sa isang handaan na siya mismo ang naghanda. Mommy, isang maliit na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatingin siya sa kanyang kanan kung saan nakaupo ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Maya. Nakita niya ang namumuong luha sa mga mata nito. Ang mga munting labi nito ay nanginginig. Bakit po tayo kakain sa kitchen, Mommy? Bad po ba tayo? At doon mismo, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagpapakumbaba, ang lahat ng pag-intindi. Lahat ay naglaho na parang bula. Ang pag-iyak ng kanyang anak ang huling patak. Ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pasensya. Hindi na niya pinansin ang mga tingin ng mga pinsan at tita ni Marco. Hindi na niya ininda ang mapanuyang ngiti sa labi ng kanyang biyenan, si Elena. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang mukha ng kanyang anak. Ang anak na wala namang ibang ginawa kundi mahalin sila. Ang anak na ngayon ay nalilito at nasasaktan dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Napatingin si Ara sa lechon. Ang balat nitong malutong at makintab ay tila nang uuyam sa kanya. Isang simbolo ng kanyang sakripisyo na ngayon ay nagmumukhang katangahan. Mula sa lechon, ibinalik niya ang tingin sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi takot o pagpapakumbaba ang nakita ni Elena sa mga mata ng kanyang manugang. Ang nakita niya ay isang nagyayelong kalamigan, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Walang imik, dahan-dahang tumayo si Ra. Inayos niya ang kanyang damit
Hinawakan niya ang malambot na kamay ng kanyang anak. Ang paghawak na iyon ay puno ng isang bagong determinasyon. Nagulat ang lahat sa kanyang pagtayo. Napatigil sa pagsubo ang ilan. Maging si Marco ay nag-angat na rin ng tingin, naguguluhan. "Ara, saan ka pupunta?" tanong ni Marco. Sa wakas ay nagkaroon ng boses. Ngunit hindi siya pinansin ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Ngumiti siya dito, isang ngiti na pilit, pero puno ng katiyakan. "Tara na anak," mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay malinaw at matatag sa kabila ng katahimikan. "Uuwi na tayo sa bahay natin." Ang salitang natin ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang salitang simple pero puno ng kahulugan. Binasag nito ang pagkakatulala ng lahat. "Ara, ano ang pinagsasabi mo?" Ang tinig ni Elena ang unang pumunit sa katahimikan. Matinis at puno ng galit. "Babalik ka dito. Huwag kang gumawa ng eksena." Pero para kay Ara, wala nang mas malaking eksena pa kaysa sa ginawa sa kanila ng kanyang biyenan. Hindi siya lumingon. Ang tanging ginawa niya ay marahang hinaplos ang buhok ni Maya at bumulong. "Hintayin mo si Mami dito saglit anak. May kukunin lang ako." Binitawan niya ang kamay ng anak at sa ilalim ng mga mapanuring mata ng buong angkan, naglakad siya ng may determinasyon papunta sa kusina. Hindi ito ang lakad ng isang manugang na nasaktan. Ito ang lakad ng isang taong nabigyan ng kalinawan. Ang bawat hakbang niya ay isang pagpapaalala. Ang sahig na ito, siya ang nagmop kaninang umaga. Ang mga kurtinang nakasabit, siya ang naglaba noong isang linggo. Ang bahay na ito, na kailanman ay hindi niya naramdamang kanya, ay puno ng kanyang pagod at sakripisyo. Pagdating sa kusina, kumuha siya ng malaking cellophane bag na ginamit niya para sa mga regalo kanina. Kalmado niyang binuksan ng refrigerator. Nandoon ang mamahaling fruitcake na in-order pa niya online, ang salad na siya mismo ang nagtimpla, at ang hamon na dapat sana ay para sa Noche Buena. Isa-isa niya itong kinuha at maingat na inilagay sa bag. "Anong ginagawa mo, Ara? Nababaliw ka na ba?" Sigaw ni Elena na nakasunod na pala sa kanya. "Ang mga pagkaing yan ay para sa handaan." Humarap si Ara sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Opo, para po sa handaan ng pamilya ko. At dahil aalis na po kami ng anak ko, isasama ko na rin po ang handa namin." Bumalik siya sa hapagkainan. Ang mga kamag-anak ni Marco ay parang mga estatwa. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kinuha niya ang malaking basket ng prutas na nakadisplay sa mesa. Sunod, kinuha niya ang mga kahon ng imported na tsokolate, ang pinakahuli at pinakamahalaga sa lahat, ang lechon. Nang akmang bubuhatin niya ang tray na pinaglalagyan nito, mabilis na humarang si Marco. "Ara, tama na, mag-usap tayo." Pakiusap niya. Ang boses ay nagmamakaawa. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Ara, pero mabilis itong iniwas ni Ara na para bang napaso. Ang pag-iwas na yon ay nagpadala ng mas malakas na mensahe kaysa sa anumang salita. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang estranghero. "Nagsalita ka na, Marco," malamig na sabi ni Ara. "Nagsalita ka noong nanahimik ka lang kanina. Nagsalita ka noong hinayaan mong ipahiya ako at ang anak mo sa harap ng lahat. Tapos na tayong mag-usap. Hindi mo naiintindihan. Ako pa ba ang hindi nakakaintindi?" Putol ni Ara. Ang boses niya ay bahagyang tumaas. May bahid ng sakit na hindi na niya kayang itago. 10 taon, Marco. 10 taon akong umintindi. 10 taon akong umasa na balang araw, ipagtatanggol mo rin ako. Na balang araw, pipiliin mo rin kami. Pero ngayon, malinaw na. Malinaw na sa akin kung saan ka lulugar. Binuhat niya ang lechon. Hindi inalintana ang bigat nito. "Huli na, Marco. Pinili mo na sila." Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Marco.
Wala siyang nagawa kundi mapaatras. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Talunan. Walang hiya ka. Bastos kang bata ka. Sigaw pa rin ni Elena, pero wala na itong talab kay Ara. Dala-dala ang mga pagkain at ang dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Binalikan ni Ara si Maya. Lumuhod siya sa harap ng anak at pinunasan ang mga luha nito. Okay na baby, uuwi na tayo, sabi niya. Ang boses ay puno ng paglalambing. Hindi ka aalis sa pamamahay na ito hanggat hindi mo iniiwan ang lahat ng dala mo. Pagbabanta ni Elena. Huling beses na lumingon si Ara. Tinitigan niya ang kanyang biyenan mula ulo hanggang paa. Lahat po ng dala ko. Dadalhin ko rin paalis. Ayoko pong may maiwan na kahit anong alaala sa pamamahay na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at nag-book ng taxi. Habang hinihintay ito sa labas ng gate kasama si Maya, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang malaya siyang huminga. Masakit. Oo, pero malaya. Ilang minuto lang ay dumating na ang taxi. Maingat niyang isinakay si Maya, kasunod ang mga bitbitin. Bago siya pumasok, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bahay. Nakita niya si Marco na nakatayo sa may pinto. Isang anino ng kalungkutan at pagsisisi. Isinara niya ang pinto ng taxi nang walang pag-aalinlangan. Habang umaandar palayo ang sasakyan, niyakap niya ang kanyang anak na nagsisimula ng antukin. Ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na dumadaan. Parang mga alaala na gusto na niyang iwanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa screen, umilaw ang pangalan, Marco. Tumunog ito nang tumunog. Puno ng pakiusap, puno ng paghahabol. Tinitigan ito ni Ara ng ilang segundo. Ang dating siya ay sasagutin ito, aasa sa isang paghingi ng tawad. Ang dating siya ay maniniwala pa sa mga pangako. Pero ang dating Ara ay namatay na sa hapagkainan kanina. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinindot niya ng matagal ang power button. Dahan-dahang nagdilim ang screen hanggang sa ito'y naging isang pirasong itim na salamin, refleksyon ng gabi at ng isang bagong simula. Nakatayo lang si Marco sa may pinto, parang isang posteng nilalamig. Habang pinapanood niya ang ilaw ng papalayong taxi hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim ng gabi. Ang ingay ng mga kamag-anak sa kanyang likuran ay unti-unting bumabalik sa kanyang pandinig, pero ang mga ito'y malabo at walang saysay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na pamilyar, ang bigat ng pagsisisi. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ni Ara. Isang beses, 2, 3. Cannot be reached. Naka-off. Pinatay niya. Ang simpleng aksyon na yon ay parang isang pinto na isinara ng pagkalakas-lakas sa kanyang muka. Ay nako, nag-iinarte lang yon. Babalik din yon kapag gutom na. Narinig niyang sabi ng isang tiyahin niya. Oo nga, parang hindi na nasanay kay Ate Elena. Sagot naman ng isa pa na may kasamang mahinang hagik-gik. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Sila dapat ang kakampi niya. Pero ngayon, ang kanilang mga salita ay nagsisilbing paalala ng kanyang kaduwagan. Oh, ano pang tinitingin-tingin ninyo dyan? Tapos na ang palabas. Kumain na kayo. Sigaw ni Elena sa mga kamag-anak. Ang boses ay bumalik na sa pagiging matigas. Isa-isang nagsibalikan sa mesa ang mga usisero. Pilit na ibinabalik ang nasirang kasiyahan. Pumasok si Marco sa loob. Ang mga mata ay umiiwas. Sinalubong siya ng kanyang ina. Wala na ang galit sa mukha nito. Ang napalitan ay isang itsura ng pagiging biktima. Namumula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Anak, sabi ni Elena, ang boses ay basag. Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo.
Sinira niya ang Pasko natin, ang bagong taon natin. Hinawakan nito ang braso ni Marco. Ang hawak ay mahigpit, puno ng pag-aari. Sa harapan ng buong pamilya, ipinahiya niya ako, Marco. Ipinahiya niya tayo. May isang parte sa utak ni Marco na gustong sumigaw. Hindi ma, kayo ang nagsimula. Kayo ang nanghiya sa kanya. Pero ang mga salitang yon ay naipit sa kanyang lalamunan. Parang may pumipigil. Sa halip, ang nakita niya ay ang kanyang ina. Ang ina na nag-alaga sa kanya mag-isa. Ang ina na laging nagsasabi na siya lang ang kayamanan nito sa mundo. At ngayon, ang inang ito ay umiiyak sa kanyang harapan. Pinalaki kitang maging mabuting anak, Marco. Pagpapatuloy nito, bawat salita ay may kasamang pighati. Pinalaki kitang rumespeto sa mas nakakatanda. Pero ang asawa mo, bastos siya. Wala siyang respeto. Ang mga salita ni Elena ay parang isang pampakalma. Isang madaling paliwanag sa isang komplikadong sitwasyon. Mas madaling paniwalaan na si Ara ang nagkamali. Mas madaling isipin na nag-overreact lang siya. Dahil kung si Ara ang mali, ibig sabihin, hindi siya, si Marco ang nagkulang. Tumango siya ng dahan-dahan, hinahayaan ang sarili na malunod sa kasinungalingan ng kanyang ina. Tatawagan ko po ulit, ma. Kakausapin ko. Papabalikin ko siya para mag-sorry sa inyo. Ang pag-aalala sa mukha ni Elena ay napalitan ng isang mabilis na ngiti ng tagumpay bago ito muling naglaho. Dapat lang siyang matuto ng leksyon. Umakyat si Marco sa kwarto nila ni Ara. Umaasang doon ay makakahanap siya ng kapayapaan para makapag-isip. Pero ang amoy ng pabango ni Ara na naiwan sa silid ay lalo lang nagpabigat sa kanyang konsensya. Umupo siya sa kama at muling sinubukang tawagan ito. Wala pa rin. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Naiinis siya kay Ara sa pag-alis nito. Bakit kailangan niyang palakihin ang gulo? Bakit hindi na lang siya nagtimpi gaya ng dati? Pero kasabay ng inis ay ang isang mas malakas na pakiramdam. Ang pagkakasala. Alam niyang mali siya. Mali na hinayaan niyang mangyari iyon. Ngunit ang pag-amin sa pagkakamaling iyon ay nangangahulugan ng pagharap sa katotohanang nabigo siya bilang asawa. At iyon ay isang katotohanang napakasakit tanggapin. Mas madaling maniwala sa bersyon ng kanyang ina. Tama si Mama. Sumobra si Ara. Kailangan niyang matuto. Sa isipang yon, naramdaman niya ang isang uri ng kaluwagan. Hindi na siya ang duwag na asawa. Siya na ngayon ang anak na kailangang ayusin ang gusot na ginawa ng kanyang asawa. May misyon na siya. Hindi na niya kayang manatili pa sa kwartong iyon. Bawat sulok ay paalala ni Ara at ng kanilang pamilya. Bumaba siya, ngunit ang ingay ng mga kamag-anak sa sala ay nakakairita. Kailangan niya ng lugar na tahimik. Pumunta siya sa silid ng kanyang ina sa ibaba. Laging malinis at maayos ang kwartong iyon. Pero ngayon, dahil sa paghahanda para sa Pasko, medyo magulo ito. May mga nakakalat na pambalot ng regalo sa isang tabi. Umupo siya sa silya sa tapat ng tokador ni Elena. Sumandal siya at pumikit. Sinusubukang alisin sa isip ang mukha ni Ara noong sinabi nitong, "Pinili mo na sila." Nang imulat niya ang mga mata, napadako ang tingin niya sa basurahan sa tabi ng mesa. Puno na yon. At sa ibabaw ng lahat, may isang lukot na papel na tila pilit na isiniksik doon. Hindi ito ordinaryong resibo o balat ng candy. Opisyal na papel ito, batay sa kapal at kulay. Dahil sa pagkainip at walang magawa, dinampot niya ito. Isang simpleng kuryosidad. Unti-unti niyang binuklat ang papel. Ang kuryosidad ay mabilis na napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng pagkabigla. Isa itong sulat. Isang letter of demand. Mula sa isang lending company na hindi pamilyar sa kanya. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa papel. Final notice. Immediate payment.
legal action. Pero hindi iyon ang pinaka-nagpagimbal sa kanya. Ito ay ang halaga. Isang halaga na may 6 na 0. Isang halaga na imposibleng bayaran ng kanyang ina na isa lamang retiradong guro. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hawak ang papel. Ito ba ang dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ni Mama nitong mga nakaraang buwan? Ito ba ang dahilan kung bakit lagi siyang humihingi ng extra na pera kay Marco para sa mga gamot niya? Ang lahat ng pira-pirasong palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip at ang nabubuong larawan ay nakakatakot. Gusto niyang isipin na isang pagkakamali lang ito, na baka sa ibang tao ito. Pero malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ina. Elena Reyes. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina, may daladalang isang basong tubig. Ngunit ang nangiti sa labi nito ay biglang naglaho nang makita kung ano ang hawak ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nabitawan niya ang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng imahe ng perpektong ina sa isipan ni Marco. Hindi ito ang mukha ng isang inang biktima na ipinahiya ng kanyang manugang. Ito ang mukha ng isang taong nahuli. Ang tunog ng nabasag na baso ay parang putok ng baril sa tainga ni Elena. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapako hindi sa anak, kundi sa papel na hawak nito, ang piraso ng katibayan ng kanyang pinakatatagong sekreto. Marco, anak, anong ginagawa mo dito? Naglilinis lang ako. Nanginginig ang boses ni Elena habang pinipilit niyang ngumiti, isang ngangiting mukhang maskara ng isang payaso. Yumuko siya na para bang pupulutin ang mga bubog, ngunit ang totoo'y para itago ang pagkataranta sa kanyang mukha. Ma, ang tanging nasabi ni Marco. Ang boses niya ay mahina, pero mabigat. Itinaas niya ang sulat. Ano to? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Elena, ito'y isang sentensya. Alam niyang tapos na ang pagpapanggap. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na pinansin ang mga bubog sa sahig. Ang kanyang anyo ay nagbago. Nawala ang itsura ng isang kaawa-awang ina. Ang pumalit ay ang isang babaeng nasukol. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay hindi na nagmamakaawa, kundi nagbabanta. Sa basurahan, sagot ni Marco, hindi pa rin makapaniwala. Ma, anong utang to? Bakit ganito kalaki? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Elena. Lumakad siya palapit sa kanyang anak at isinara ang pinto ng kwarto. Ang bawat kilos niya ngayon ay kalkulado. Alam niyang ang susunod niyang sasabihin ang magdidikta ng kanyang kapalaran. Umupo siya sa kama sa tapat ni Marco at doon sinimulan niya ang pinakamagaling na pag-arte ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Hindi ito ang mga luhang peke kanina. Ito'y mga luha ng tunay na takot at desperasyon. Hindi ko gustong malaman mo, anak. Ayokong maging pabigat sa'yo. Pabigat? Ma, milyones ang pinag-uusapan natin dito. Napatayong sabi ni Marco. Saan galing ang utang na to? May sakit ako, Marco. Sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Iyon ang kasinungalingang ilang linggo na niyang inihahanda kung sakaling dumating ang araw na ito. Stage 2 cancer. Kailangan kong magpa-chemotherapy ng palihim. Ayokong mag-alala ka, lalo na't may sarili ka ng pamilya. Kaya, nangutang ako. Ang salitang cancer ay parang bombang sumabog sa harap ni Marco. Ang lahat ng galit at pagdududa niya ay biglang napalitan ng matinding takot at awa. Ang kanyang ina, na buong buhay niyang inakalang malakas, ay may malubhang sakit. Cancer. Bulong niya, napaupong muli, na para bang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bakit
Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Ma? Nakita ni Elena ang pagbabago sa reaksyon ng anak. Alam niyang nakuha na niya ulit ito. Ito ang kahinaan ni Marco, ang pagiging anak niya. Dahil ayokong makadagdag sa problema ninyo ni Ara. Sabi niya, hinawakan ng kamay ni Marco. Ang kamay niya'y malamig. Nakikita kong nahihirapan na kayo sa gastusin. At ang asawa mo, alam mo naman yon, hindi ba? Baka isipin pa niyang inuubos ko lang ang pera ninyo. Sa isang iglap, si Ara na naman ang naging kontrabida. Si Ara na wala naman doon ang pinagmukha niyang masama. Si Elena ang biktima at si Marco ang tagapagligtas. Pero anong gagawin natin, Ma? Tanong ni Marco. Ang isip ay gulong-gulo. Paano natin babayaran to? Ito na ang hinihintay ni Elena. Dahan-dahan, parang isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon, itinanim niya ang lason. Mayaman ang pamilya ni Ara. Marco, sabi niya ng mahina, na para bang isang mungkahi lang. Baka pwedeng humiram muna tayo sa kanya para sa gamot ko. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco, kaya't idinagdag niya ang ikalawang opsyon, ang tunay niyang plano. O kaya, hiwalayan mo na siya. Ang boses niya ay biglang tumaas, puno ng isang desperadong enerhiya. May ipapakilala ko sa'yo, anak ng isang negosyante. Mayaman, siguradong tutulungan tayo noon. Mabibigyan ka pa ng apo na lalaki. Iyon naman talaga ang gusto ko para sa'yo, Marco. Isang mas magandang buhay. Natigilan si Marco. Hiwalayan si Ara. Ang ideya ay napakalupit, napaka-imposible. Pero sa harap ng sakit ng kanyang ina, sa harap ng isang utang na milyones, ang kanyang isip ay hindi na makapag-isip ng diretsyo. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena na nasa ibabaw ng tokador. Isang mensahe. Elena, isa na lang araw. Kung wala pa ang pera, bahay mo ang isusunod namin. Alam namin kung saan kayo nakatira. Nang mabasa ang mensahe, naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng yelo mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang batok. Ang banta ay totoo. Wala na siyang oras. Ang tingin niya ay napunta sa tokador. Sa kahon ng alahas na alam niyang doon inilalagay ni Ara ang mga gamit nito tuwing umuuwi sila. Naalala niya ang kwintas, ang kumikinang na kwintas na may diamante na suot ni Ara kanina. Iyon na lang ang natitirang pag-asa niya. Habang si Marco ay nakatulala pa rin, gulong-gulo sa mga pagpipilian, si Elena ay gumagawa na ng sarili niyang desisyon. Isang desisyon na isusugal ang lahat. Kinailangan niyang lumabas para pakalmahin ang sarili. Mag-isip ka, Marco. Para sa akin to, anak. Para sa buhay ko. Sabi niya bago lumabas ng silid. Iniwan ang anak na nalulunod sa kasinungalingan. Pagkasara ng pinto, hindi siya bumalik sa sala. Naghintay siya ng ilang minuto bago dahan-dahang bumalik at pinihit ang seradura. Dahan-dahan, para hindi makalikha ng ingay, nilapitan niya ang kwarto kung saan dapat ay natutulog sila Marco at Ara. Alam niyang walang tao doon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nilapitan niya ang tokador. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang maliit na kahon ng alahas ni Ara. At naroon nga, ang kumikinang na kwintas. Kinuha niya ito. Ang lamig ng metal at ng mga bato ay gumapang sa kanyang balat. Ito na ang sagot. Ang mabilis na solusyon sa kanyang problema. Hawak ang kwintas. Naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan. Ngunit kasabay nito, alam niyang wala ng atrasan. Tumawid na siya sa isang guhit na hindi na niya maaaring balikan pa. Ang katahimikan sa loob ng condo unit ng kaibigan niyang si Chloe ay isang malaking pagkakaiba sa ingay at tensyon na iniwan niya sa bahay ni Marco. Dito, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pantay na paghinga ni Maya na mahimbing nang natutulog sa sofa. Yakap-yakap ang paborito nitong unan. Nakaupo si Ara
Sa katapat na upuan, hawak ang isang tasang mainit na tsaa na hindi pa rin niya naiinuman. Malamig na ito ngayon, parang puso niya. Kanina, habang nasa taxi, puno siya ng galit at determinasyon. Pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, habang nakatingin sa payapang mukha ng kanyang anak, unti-unting bumabalik ang sakit. Hindi ang sakit mula sa mga salita ni Elena. Sanay na siya roon. Ang masakit ay ang imahe ni Marco, nakayuko, walang imik, habang dinudurog ang kanilang dignidad. Iyon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ang katahimikan ng kanyang asawa. Hindi ka dapat umiyak para sa isang taong hindi kayang ipaglaban ka. Napalingon si Ara. Nakatayo si Chloe sa may pintuan ng kusina, may dalang kumot. Lumapit ito at maingat na ikinumot kay Maya. Hindi ako umiiyak, mahinang sagot ni Ara, kahit na naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Umupo si Chloe sa tabi niya. Ara, magkaibigan tayo mula high school. Kilala kita. Sa loob, durog na durog ka, at okay lang yan. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Ara. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang mahinang paghikbi ay naging isang tahimik na pag-iyak. Iyak ng pagod. Iyak ng 10 taon na pagtitiis. Niyakap siya ni Chloe, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Ginawa mo ang tama, Ara. Bulong ni Chloe. Matagal mo nang dapat ginawa. Nang medyo kumalma na si Ara, humiwalay siya sa pagkakayakap at pinunasan ang kanyang mukha. Anong gagawin ko ngayon, Chloe? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sumeryoso ang mukha ni Chloe. Okay, tapos na ang yakan. Oras na para maging praktikal. Una sa lahat, kailangan mong protektahan ang sarili mo at si Maya. Anong ibig mong sabihin? Pera, Ara. Ang joint account ninyo ni Marco. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng taong desperado o ng isang taong sunod-sunuran sa nanay niya. Ang ideya ay hindi pumasok sa isip ni Ara. Ang huli niyang iniisip sa mga oras na ito ay pera. Hindi naman siguro gagawin ni Marco yon. Pera din natin yon para kay Maya. Inisip mo rin na hindi kanya hahayaang ipahiya sa harap ng lahat. Pero anong nangyari? Diretsong sabi ni Chloe. Ang mga salita nito ay matalim, pero alam ni Ara na ito ang kailangan niyang marinig. Tingnan mo lang, para lang sa kapayapaan ng isip mo. Please. May punto si Chloe. Tumango si Ara kahit nag-aalangan. Kinuha ni Chloe ang kanyang laptop at inabot ito kay Ara. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang tinatype ang website ng bangko. Ang username, ang password, isang kombinasyon ng anniversary date nila at ng pangalan ni Maya. Isang password na dating nagpapakilig sa kanya, pero ngayon ay parang lason. Nang bumukas ang account page, ang unang napansin niya ay ang balanse. Mas mababa kaysa sa inaasahan ko. Inisip niyang baka may mga automatic payments lang. I-click niya ang transaction history. Nagsimula siya ngang mag-scroll pababa. Hinahanap ang mga pumasok na sahod at ang mga karaniwang bayarin. At doon niya nakita. Isang fund transfer. PETSA. 2 linggo na ang nakalipas. Halaga, 50,000 pesos. Pangalan ng recipient, Elena Reyes. Napakunot ang noo ni Ara. Nagpadala si Marco kay Mama. Bakit hindi niya sinabi? Marahil ay pamasko lang. Nag-scroll pa siya pababa. Nakaraang buwan. May isa pa. 50,000 ulit. Sa naunang buwan, ganoon din. At sa isa pa. Isang regular na padala. 50,000 kada buwan. Sa loob ng 6 na buwan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Bigla niyang naalala ang mga pag-uusap nila ni Marco. Mahal, kailangan muna nating i-cancel yung bakasyon natin sa Palawan. Medyo gipit ang company ngayon. Sorry, di muna natin mabibili yung bagong laptop na kailangan mo sa work. Kailangan nating magtipid. Hayaan mo, babawi ako. May mga hindi lang inaasahang gastusin. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng pagtitipid na tiniis niya,
na inakala niyang para sa kanilang kinabukasan ay napupunta lang pala sa biyenan niya. Ang sakit ay parang alon na humampas sa kanya, mas malakas at mas malalim. Hindi na ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa isang matagal at kalkuladong panloloko. Chloe! Nanginginig na, sabi ni Ara. Tingnan mo to. Lumapit si Chloe at tiningnan ang screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Walang hiya siya. Ang tanging nasabi nito. Nanginginig ang daliri ni Ara habang patuloy na nag-scroll pababa na para bang gusto niyang hanapin ang simula ng lahat ng ito. At doon, nakita niya ang isang transaksyon na mas malaki kaysa sa iba. 100,000 piso. 7 buwan na ang nakalipas. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa paghinga niya. Ito ay ang maliit na text sa ilalim nito. Ang notes section na madalas nilang nilalagyan ng paalala. Isang maikling mensahe mula kay Marco para sa kanyang ina. Lumapit pa si Ara sa screen na para bang hindi makapaniwala sa nababasa. Ang mga salita ay malinaw, ngunit ang kanyang isip ay ayaw itong tanggapin. Ma, para sa plano. Plano? Anong plano? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Ang lahat ng tunog sa paligid ay muling naglaho. Ang plano na ipahiya siya? Ang plano na ubusin ang pera nila? O isang plano na mas malala pa? Isang bagay na hindi niya kayang isipin? Ang sakit na naramdaman niya kanina sa hapagkainan ay wala pa sa kalingkingan ng nararamdaman niya ngayon. Iyon ay sugat mula sa isang patalim. Ito ay lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema niya. Pinapatay ang bawat natitirang piraso ng pagmamahal at tiwala sa kanyang puso. Ma, para sa plano. Ang 4 na salitang yon ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Ara. Parang sirang plaka. Bawat pag-uulit ay may kasamang saksak sa kanyang puso. Ang kaninang pagkalito ay unti-unting nagiging isang nakakakilabot na kalinawan. Ang plano. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang bawat mapanirang komento ni Elena tungkol sa hindi niya pagbibigay ng apo na lalaki. Ang mga biro nito na dapat ay humanap na lang si Marco ng ibang babae. Ang mga pagpapakilala nito sa mga anak ng mayayamang kaibigan tuwing may pagtitipon. Dati, ang mga iyon ay isa-isa niyang nilulunok. Tinatrato bilang mga masasakit na salita lamang ng isang matandang mapaghanap. Pero ngayon, habang tinititigan ang history ng bank transfer, ang mga salitang yon ay hindi na mga salita lang. Ang mga yon ay mga piraso ng isang mas malaking palaisipan, isang masamang balak. Ang pera ang pampadulas. Ang pera ang gasolina para sa plano ni Elena. Ang plano na sirain ang kanilang pagsasama. Ang plano na palayasin siya. Ang plano na iwan siya. At si Marco, ang asawa niya. Hindi lang siya nanahimik. Hindi lang siya nagwalang kibo. Nagbigay siya ng pondo. Pinunduhan niya ang unti-unting pagwasak sa sarili nilang pamilya. Ang realisasyong yon ang pinakamasakit sa lahat. Ang kahinaan ni Marco ay hindi pala kawalan ng lakas ng loob. Ito ay isang aktibong pagpili. Pinili niyang saktan siya ng dahan-dahan, ng patago, sa pag-aakalang hindi niya malalaman. Pinili niyang maging kasabwat sa krimen ng sarili niyang ina. Pakiramdam niya ay may 2 kamay na humigpit sa kanyang leeg. Unti-unting sinasakal ang lahat ng hangin, ang lahat ng tiwala. Ito na pala iyon, ang ilalim, ang pinakamababang punto ng kanyang buhay, kung saan ang taong inakala mong sasalo sa'yo ay siya palang nagtulak sa'yo mula sa bangin. Biglang nag-vibrate ang laptop. Isang pop-up notification. Incoming call, Marco. Ang pangalan niya sa screen ay parang isang insulto. Tinitigan ito ni Ara. Ang dating siya ay hahayaan lang itong mag-ring hanggang sa mamatay. Ang dating siya ay ayaw nang marinig pa ang boses nito. Pero ang Ara na kaharap ngayon ng laptop ay iba na. Hindi na siya ang babaeng umiiyak.
Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ang natira ay isang malamig, mapanganib na galit. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito. Inaccept niya ang tawag. Ara? Mahal? Salamat sa Diyos, sinagot mo rin. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang pag-arte na ngayon ay nagbibigay ng matinding suka kay Ara. Nag-alala ako sa'yo. Nasaan ka? Umuwi ka na please. Mag-usap tayo. Hindi sumagot si Ara. Hinayaan niya lang ang katahimikan na bumalot sa linya. Isang katahimikan na alam niyang magpapraning kay Marco. Mahal? Andyan ka pa ba? Oo, sagot ni Ara. Ang boses ay kalmado. Sobrang kalmado. Nandito ako, Marco. Nakahinga ng maluwag si Marco. Okay? Good. Pakinggan mo ako. Sorry na sa nangyari kanina. Alam mo naman si Mama. Binuksan ko ang bank account natin. Putol ni Ara. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit mula sa kabilang linya. Wala na ang pag-aalala. Ang tanging maririnig na lang ay ang bahagyang pagbilis ng kanyang paghinga. Ano? Anong tiningnan mo? Nauutal na tanong ni Marco. Lahat! Simpleng sagot ni Ara. Nakita ko ang 300,000 na pinadala mo sa nanay mo sa loob ng 6 na buwan. Nakita ko ang lahat ng kasinungalingan mo tungkol sa pagtitipid. Ara, pakinggan mo muna ako. May dahilan ang lahat ng yan. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, Marco, ay ang 100,000 na may kasamang note. Pagpapatuloy ni Ara, ang bawat salita ay parang patalim na dahan-dahang ibinabaon. Pakipaliwanag mo sa akin. Anong plano? Katahimikan. Mahabang katahimikan. Marco, tinatanong kita, sabi ni Ara. Ang lamig sa kanyang boses ay kaya nang magpayelo ng apoy. Anong plano, Marco? Ang plano na iwan ako? Ang katahimikan sa kabilang linya ang naging sagot. Walang pagtanggi, walang paliwanag. Tanging ang tunog lang ng isang taong nahuli sa akto, ng isang duwag na walang masabi. Ang katahimikan na yon ay isang malakas na oo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Wala nang sakit, wala nang kirot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak na kawalan. Ang pag-ibig na binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho at naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahan niyang inilapit ang cursor sa end call button. Ara, wait! Huli na. Pinindot na niya ito. Ibinaba niya ang takip ng laptop. Napatingin siya kay Chloe na kanina pa tahimik na nakamasid. Ang mukha ay puno ng awa at galit para sa kaibigan. Tumingin si Ara pabalik. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Wala nang bakas ng anumang kalungkutan. Kung mayroon man, ito ay isang bagong apoy. Isang apoy na hindi pa nakikita ni Chloe kailanman. Ang dating malambot at mapagkumbabang si Ara ay wala na. Ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan ngayon ay isang estranghero. Isang babaeng sinaktan ng lubusan at wala nang anumang maaaring ikatakot pa. Tulungan mo ako, sabi ni Ara. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Oras na para lumaban. Kinabukasan, hindi si Ara ang gumising sa sarili. Siya ang gumising sa araw. Bago pa man sumikat ang liwanag, gising na ang kanyang diwa. Wala nang bakas ng pamumugto sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malinaw at matatag na determinasyon. Naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan si Maya na mahimbing pa ring natutulog. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ang nagsilbing gasolina sa apoy na nagsisimulang magalab sa kanyang dibdib. Hindi ito para sa kanya. Ang laban na ito ay para sa kinabukasan ng batang ito. Isang kinabukasan na malaya sa kasinungalingan at panloloko. Nang magising si Chloe, nakita niya si Ara sa kusina. Kalmadong nagtitimpla ng kape na para bang hindi ito dumaan sa pinakamasamang gabi ng kanyang buhay.
Okay ka lang? Tanong ni Chloe, nag-aalala. Humarap si Ara at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ng kaibigan niya. Hindi isang masayang nangiti, kundi isang ngangiti ng isang taong nakahanap na ng kanyang patutunguhan. Mas okay pa ako kaysa kahapon, sagot ni Ara. Chloe, isa kang abogado, di ba? Anong kung mga options ko? Sumeryoso si Chloe at umupo sa tapat niya. Legally? Marami. Annulment, based on psychological incapacity. Ang pagiging sunod-sunuran ni Marco sa nanay niya ay pwedeng pumasok dyan. Pwede rin nating ipaglaban ang full custody kay Maya. Lalo na't may emotional distress na idinulot ang pamilya niya. At syempre, ang hatian ng ari-arian. Umiling si Ara. Hindi sapat na umalis lang ako at makuha ang para sa amin, Chloe. Gusto kong managot sila. Gusto kong malaman ng lahat ang ginawa nila. Revenge is not always the best path, Ara. Paalala ng kaibigan niya. Hindi ito paghihiganti. Pagtatama ni Ara, ang boses ay matatag. Katarungan ito. Para sa akin at lalo na para sa anak ko. Nakita ni Chloe ang determinasyon sa mga mata ni Ara. Tumango ito. Okay, kung yan ang gusto mo, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang screenshots ng bank transfer, malaking bagay na yan. Pero kailangan natin ng motibo. Bakit kailangan ni Elena ng ganong kalaking pera? Ano ang plano? Ang tanong na yon ang nagpaikot sa isip ni Ara buong umaga. Habang naglalaro sila ni Maya, habang nanonood ng TV, ang tanong ay, nandoon pa rin. Ano ang nag-udyok sa biyenan niya para gawin ang lahat ng ito? At bigla, naalala niya, isang malayong pinsan ni Marco, si Tita Minda, na minsan ay nag-comment sa isang family picture nila sa Facebook. Ingat kayo dyan kay Elena, mahilig tumayayan. Noong una, binaliwala niya lang yon bilang isang mapanirang biro. Pero ngayon, nagpaalam siya kay Chloe na may tatawagan lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Tita Minda. Nagdalawang isip siya saglit ngunit nanaig ang kanyang determinasyon. Hello, Tita Minda? Si Ara po ito, asawa ni Marco. O Ara, napatawag ka. Kumusta na ang Pasko ninyo dyan? Masayang bati nito. Gumawa ng kwento si Ara. Okay naman po, tita. Medyo naging emosyonal lang po si Mama Elena. Tumatanda na po yata. Laging nag-aalala sa pera. Iyon lang ang kailangan ni Tita Minda. Parang isang gripo na biglang bumukas. Nako, Ija, hindi lang yan dahil sa pagtanda. Bumaba ang boses nito na parang may ibinubulong na sekreto. Huwag kang magsasabi sa iba, ha? Pero yang biyenan mo, lubog sa utang yan. Kaliwat kanan ang talo sa Mahjong at Tong Eats. May malaki pa yang pagkakautang sa isang Bombay dyan sa may palengke. Halos isumpa na nga siya. Para kay Ara, ang bawat salita ni Tita Minda ay isang piraso ng puzzle na nalalagay sa tamang lugar. Ang utang, ang sugal, ang desperasyon, kaya pala, ito ang motibo, ito ang dahilan ng lahat. Salamat po sa impormasyon, tita. Malaking tulong po ito. Sabi ni Ara bago magpaalam. Pagkababa ng telepono, hindi siya natakot o lalong nasaktan. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang kalinawan. Malinaw na sa kanya ang lahat. Si Elena ay hindi lang isang masamang biyenan, isa siyang taong desperado. At ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga desperadong bagay at mga pagkakamali. Bumalik siya kay Chloe. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Alam ko na kung paano, Chloe. Anong paano? Alam ko na kung paano sila pababagsakin. Sabi ni Ara, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Gagamitin natin ang kahinaan niya laban sa kanya. Paano kung ang mga taong kinakatakutan niya ang mismong maglalantad sa kanya? Hindi agad naintindihan ni Chloe, pero nang ipaliwanag ni Ara ang nabubuong plano sa kanyang isip, unti-unting nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya. Mapanganib.
Tiyak na may gulo, ngunit napakatalino. Humingi ng pabor si Ara kay Tita Minda, ang pangalan ng Bombay na inutangan ni Elena. Hindi nagtagal, nakuha niya ito. Gabi na. Si Maya ay natutulog na ulit. Umupo si Ara sa isang sulok. Hawak ang kanyang cellphone. Sa screen, nakadisplay ang isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Ito na yon. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kanyang puso. Nang pinindot niya ang call button, wala nang bakas ng panginginig sa kanyang mga kamay. Sumagot ang isang malat at garalgal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Hello? Tumayo ng diretso si Ara. Naghahanap po ba kayo ng paraan para makasingil kay Elena Reyes? Natahimik ang kabilang linya saglit. Sino to? Hindi pinansin ni Ara ang tanong. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na ngayon lang niya natuklasan sa sarili. Alam ko kung paano ninyo makukuha ang pera ninyo mula kay Elena, pero sa isang kondisyon. 2 araw na ang lumipas mula noong gabi ng Pasko, ngunit para kay Marco, ang bigat nito ay parang 2 taon na. Ang bahay ay hindi na masaya. Ang mga natirang pagkain sa mesa ay walang kumakain. Ang mga kamag-anak ay isa-isang umalis, nag-iiwan ng mga bulungan at mapanuring tingin. Ang naiwan na lang ay ang isang nakabibinging katahimikan na winawasak lamang ng paulit-ulit na pagbuntong hininga ng kanyang ina. Simula nang mahuli niya ito na may hawak na sulat ng utang, naging doble ang pagiging biktima ni Elena. Bawat oras, ipinapaalala nito kay Marco ang sakit niya at kung paanong ang pag-iinarte ni Ara ay lalong nagpapalala sa kanyang kondisyon. Kailangan mo ng kumilos, Marco, sabi ni Elena sa kanya habang nag-aagahan sila. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang interes ng utang ko. Kausapin mo na ang pamilya ni Ara o kung ayaw mo, i-file mo na ang annulment. Wala kang mapapala sa babaeng yon. Ang mga salita ay tumatagos sa tainga ni Marco, ngunit hindi na ito kasing epektibo ng dati. Ang imahe ng kanyang ina na umiiyak dahil sa sakit ay unti-unting nabubura at napapalitan ng imahe ng kanyang ina na nanginginig sa takot nang mahuli niya ito may mali. May hindi tama sa kwento. Gabi-gabi, tinititigan niya ang picture nilang tatlo ni Ara at Maya sa kanyang wallet. Ang masayang ngiti ni Ara, ang tawa ni Maya. Sila ang pamilya niya. Paano niya nagawang talikuran ang mga ito ng ganoon kadali? Ang pagsisisi ay parang isang mabagal na lason, unti-unting pinapatay ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit nila ni Ara sa kwarto, sa isang desperadong pag-asang baka sakaling bumalik pa ito, may napansin siyang kakaiba. Ang maliit na kahon ng alahas ni Ara sa ibabaw ng tokador ay bahagyang nakaawang. Alam niya kung gaano kaingat si Ara sa mga gamit nito. Laging nakasara iyon. Binuksan niya ito. Nandoon ang mga hikaw, ang mga singsing. Ngunit wala roon ang paborito nitong kwintas na may diamante. Ang regalo niya noong kanilang 5th anniversary. Baka suot niya. Pero imposible. Hindi niya iyon isusuot sa simpleng pag-uwi lang sa probinsya. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang ina. Kumatok siya, ngunit walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bukas, pumasok siya. Wala si Elena. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa handbag ng ina na nakapatong sa kama. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya. Isang kutob, isang desperadong paghahanap ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang bag. At doon, sa ilalim ng pitaka at ng isang lumang paypay, nakita niya ito. Kumikinang kahit sa dilim ng loob ng bag. Ang kwintas ni Ara. Sa sandaling iyon, lahat ng kasinungalingan ay gumuho. Ang kwento tungkol sa cancer, ang mga luha ng pagiging biktima,
Lahat ay isang malaking panloloko. Ang kanyang ina, ang babaeng itinuring niyang santo, ay hindi lang isang sinungaling. Isa rin siyang magnanakaw. Umupo si Marco sa gilid ng kama. Hawak ang kwintas. Ang lamig nito ay parang lamig ng isang bangkay. Pakiramdam niya ay nasusuka. Pinagtaksilan niya ang kanyang asawa para sa isang taong kayang nakawan ang sarili nitong manugang. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Walang luha. Tanging isang malawak na kawalan at matinding pagkasuklam, hindi lang sa kanyang ina, kundi higit sa lahat, sa kanyang sarili. Siya ang nagbigay daan para mangyari ito. Siya ang nagtulak kay Ara palayo. Siya ang sumira sa lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Ara. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli at direkta. Walang emosyon na lalong nagpahiwatig ng lalim ng galit nito. Sa bahay ng nanay mo. Bukas, 7 p.m. Dalhin mo lahat ng kamag-anak na gusto mong makarinig ng katotohanan. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Isang hamon. Hindi niya alam kung anong plano ni Ara. Hindi niya alam kung anong katotohanan ang sasabihin nito. Pero sa mga sandaling iyon, habang hawak ang ninakaw na kwintas sa isang kamay at ang cellphone sa kabilang kamay, alam ni Marco na tapos na ang kanyang pagiging duwag. Wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya o kahit sa nanay niya. Ang tanging mahalaga na lang ay subukang itama. Kahit katiting, ang pagkakamaling sumira sa kanilang buhay. Ito na marahil ang huling pagkakataon na makikita niya si Ara. Ang huling pagkakataon na maipapakita niyang sa wakas, kahit huli na, kaya na niyang pumili. Nag-reply siya, isang salita lang. Pupunta ako. Ang sala ng bahay ni Elena ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Ang mga kamag-anak na inimbitahan ni Marco, ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin na pinakamalapit sa kanilang pamilya, ay nakaupo. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito. Hindi nila alam kung bakit sila bigla ang ipinatawag. Ano ba talaga ang meron, Marco? Bakit kailangang magkaroon ng ganitong biglaang family meeting? Tanong ng isa niyang tiyahin. Si Elena, na nasa gitna ng lahat, ay nag-aabang na parang isang reyna. Nang malaman niyang darating si Ara, isang mapanuyang namang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa isip niya, ito na yon. Si Ara ay babalik, luluhod, at hihingi ng tawad sa harap ng buong pamilya. Isang perpektong katapusan sa kanyang munting drama. Hayaan ninyo siya, sabi ni Elena sa mga kapatid. Ang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Marahil ay natauhan na ang asawa ng anak ko. Hayaan nating pakinggan ang kanyang paghingi ng tawad. Si Marco ay nakatayo lang sa isang sulok, tahimik. Hawak niya sa kanyang bulsa ang kwintas ni Ara. Ang lamig nito ay isang paalala ng kanyang misyon ngayong gabi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan, nag-aabang. Eksaktong 7:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Ara. Hindi ito ang Ara na inaasahan ni Elena. Hindi ito ang babaeng nakayuko at umiiyak. Ang pumasok ay isang babaeng may tindig. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang takot. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida. Isang kasuotan na nagpapatingkad sa kanyang seryosong aura. Naglalakad siya hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang hukom na handa ng magbigay ng hatol. Mabutit dumating ka, Ara, bungad ni Elena. Sinisimulan na ang kanyang pag-arte. Handa na ba ang lahat na makinig sa sasabihin mo sa pag-amin mo sa iyong pagkakamali? Hindi pinansin ni Ara ang kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin kay Marco. Isang panandali ang pagtango, isang senyas na naiintindihan lamang nilang dalawa.
Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga nakaupong kamag-anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya. Ang boses ay kalmado ngunit malakas, sapat na para marinig ng lahat. Pinapunta ko po kayo dito, hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihin ang katotohanan. O anong katotohanan? Singit ni Elena. Ang inis ay nagsisimula ng marinig sa kanyang boses. Ang katotohanang bastos ka at walang modo? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ara. Ang katotohanan po, Mama Elena, ay tungkol sa isang plano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa lahat ang screenshot ng bank transfer. Sa loob po ng 7 buwan, nagpapadala po ang asawa kong si Marco ng malaking halaga sa kanyang ina. Sa una, akala ko po ay tulong. Ngunit ang huling malaking padala ay may kasamang mensahe para sa plano. Namutla si Elena. Ang plano po, pagpapatuloy ni Ara, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig sa biyanan, ay ang unti-unti akong siraan. Ang hikayatin si Marco na hiwalayan ako para maipakasal siya sa iba, sa isang taong mas mayaman at kayang tugunan ang walang katapusang pangangailangan ninyo sa pera. Sinungaling, sigaw ni Elena. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Marco, anak, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Lahat nga ba hindi naniniga? Lahat ng mata ay napunta kay Marco. Ito na ang sandali. Ang sandali ng pagpili. Huminga siya ng malalim. Totoo. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan. Totoo ang lahat ng sinabi ni Ara. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga kamag-anak. Si Elena ay natigilan, hindi makapaniwala sa pagtataksil ng sarili niyang anak. At hindi lang po yan ang katotohanan, dagdag ni Ara. At doon, nangyari ang hindi inaasahan ng lahat. Ang pintuan sa likod ni Ara ay muling bumukas. Pumasok ang 2 lalaking malalaki ang katawan na may mga mukhang hindi pala kaibigan. Ang isa sa kanila, isang lalaking may makapal na bigote at suot na gintong kwintas, ay naglakad papalapit na para bang pag-aari niya ang lugar. Si Elena, nang makita ang mga lalaki, ay parang nakakita ng multo. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nagsimula siyang manginig. Elena, sabi ng lalaki, ang boses ay malakas at may tonong banyaga. Akala mo ba makakatakas ka sa amin? Nasaan ang pera ko? Sino sila? Tanong ng isang tiyuhin, naguguluhan. Sila po ang dahilan ng lahat, sagot ni Ara, humakbang sa gilid para bigyan ng daan ang mga bagong dating. Sila po ang pinagkakautangan ni Mama Elena ng milyon-milyon dahil sa pagsusugal. Gumuho ang mundo ni Elena. Sinungaling! Hindi ko kayo kilala. Desperadong sigaw niya, ngunit ang lalaki ay tumawa lang. Hindi mo kami kilala, pero ang kwintas na ito, sabi niya, at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang pamilyar na alahas, ang kwintas na diamante. Ito ang ibinayad mo sa amin kaninang umaga. Sinabi mong sayo ito, pero nalaman namin, sa asawa pala ito ng anak mo. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang ebidensya ng pagnanakaw ay nasa harap na nilang lahat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagpapanggap ni Elena. Ang natira ay purong takot. Marco, anak, tulungan mo ako. Sigaw niya, ang boses ay puno ng pagkataranta. Pero si Marco ay umiling lang, dahan-dahanan siyang lumapit kay Ara, hindi kay Elena. At sa harap ng lahat, inilabas niya ang isa pang kwintas. Mula sa kanyang bulsa, ang tunay na kwintas. Ito ang peke, sabi ni Marco. Itinuro ang hawak ng lalaki. At ito, sabi niya, habang ibinibigay ang tunay na kwintas kay Ara, ang katotohanan. Naintindihan ng lahat. Ang lahat ay isang pain. Isang bitag na si Ara mismo ang nagplano. Bago pa man makasigaw muli si Elena,
Ang lalaking may bigote ay sumenyas sa kanyang kasama. Wala nang usap-usap, sumama ka sa amin o tatawag kami ng pulis. Napasubsob si Elena sa sahig, umiiyak, nagmamakaawa. Ang reyna ay bumagsak mula sa kanyang trono. Ang kanyang mga kamag-anak ay nakatingin sa kanya, hindi na may awa, kundi may pagkasuklam. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Marco at Ara ay muling nagtagpo. Sa mga mata ni Marco, mayroong luhang puno ng pagsisisi. At sa mga mata ni Ara, sa unang pagkakataon, wala ng galit. Ang naroon na lang ay isang nakakalungkot na pamamalam. Lumipas ang 3 buwan. Ang bagong taon ay dumating at lumipas na. Ngunit para kay Ara, ang tunay na bagong simula ay ngayon pa lang niya nararamdaman. Ang gabi ng paghuhukom, gaya ng tawag dito ni Chloe, ay nag-iwan ng isang malawak na sira sa pamilya Reyes para mabayaran ang utang sa mga Bombay at maiwasan ang kasong kriminal na pilitang ibenta ni Elena ang bahay at lupa na matagal niyang ipinagyabang. Ngayon, nakatira na lang siya sa isang maliit na apartment, malayo sa mga kamag-anak na itinakwil na siya. Ang dating reyna ay nabubuhay na ngayon sa anino ng kanyang kahihiyan. Si Ara at Marco naman ay opisyal nang nag-file ng annulment. Ito ay isang mahirap na proseso, puno ng mga masasakit na alaala. Ngunit para kay Ara, ito ay isang kinakailangang hakbang tungo sa kalayaan. Isang hapon, habang abala si Ara sa pag-aayos ng mga halaman sa munti nilang hardin sa apartment na nilipatan nila ni Maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakasave, pero alam niya kung kanino. Saglit siyang nag-alinlangan bago ito sagutin. Hello? Ara, si Marco to, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses ay iba na. Wala na ang dating kaba o pag-aalinlangan. Ang naroon ay isang kalmadong pagtanggap. Hindi sumagot si Ara, naghihintay lang. Tumawag lang ako para magpaalam. Pagpapatuloy ni Marco. Aalis na ako. Lilipat ako sa Cebu. May offer ang company doon. Magsisimula ulit. Tumango si Ara. Kahit hindi siya nakikita ni Marco. Mabuting yan. Gusto ko lang ulit mag-sorry, sabi ni Marco. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Ara ang bigat at sinseridad ng bawat salita. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ng lahat. Ang pagiging duwag ko, ang pagiging makasarili ko. Alam kong huli na ang lahat para sa atin at tanggap ko yon. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako at nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat para saan? Naguguluhang tanong ni Ara. Dahil sa'yo, namulat ako. Nagpatingin ako sa professional, Ara. Sabi nila, mayroon daw akong enmeshment trauma. Buong buhay ko, ang pagkatao ko ay nakakabit sa pagiging anak ni Mama. Hindi ako natutong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang ginawa mo, ginising mo ako. Masakit, pero kailangan ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang kurot ng awa. Hindi para sa lalaking nanakit sa kanya, kundi para sa isang taong ngayon pa lang natututong buuin ang sarili. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Huling sabi ni Marco. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Deserve mo ang kapayapaan at sana hayaan mo pa rin akong maging ama kay Maya, kahit sa malayo. Hindi ko ipagkakait yon sa iyo, Marco. Sagot ni Ara. Ama ka pa rin niya. Pagkatapos ng tawag, hindi naramdaman ni Ara ang galit o ang sakit. Wala na. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng paglaya. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa'yo sa sakit ng nakaraan. At sa mga sandaling iyon, pinatawad na niya si Marco. Pinatawad na niya ang sarili niya. Ilang linggo ang lumipas. Bisperas na naman ng Pasko.
Ang maliit na apartment ni na Ara at Maya ay puno ng liwanag at kulay. Mayroon silang isang maliit na Christmas tree na pinalamutian nilang dalawa. Ang amoy ng nilulutong hamon at fruitcake ay pumupuno sa hangin. "Mommy, look!" Sigaw ni Maya, ipinapakita ang isang star na gawa sa karton at kinulayan ng ginto. "Para sa taas ng tree natin." Ngumiti si Ara. Kinuha niya ang bituin at binuhat ang kanyang anak para ito mismo ang maglagay sa tuktok. "Perfect!" Bulong ni Ara. Umupo sila sa sahig. Pinapanood ang kumukutitap na ilaw ng kanilang Christmas tree. Walang malaking handaan. Walang maraming regalo. Walang maingay na kamag-anak. Sila lang dalawa. "Mommy, ito na po ba ang best Christmas ever?" Tanong ni Maya. Isinandal ang ulo sa balikat ng ina. Niyakap ni Ara ang kanyang anak ng mahigpit. Nilanghap ang mabangong amoy ng buhok nito. Tumingin siya sa paligid ng kanilang munting tahanan. Simple, tahimik. "Oo, anak," sagot niya, at isang butil ng masayang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ito na ang pinakamasaya. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang Pasko ay hindi na isang obligasyon. Ito ay hindi na isang palabas. Ito ay kapayapaan. Isang kapayapaan na sila mismo ang lumikha. Isang bagong simula na sila ang may akda. At sa harap ng kumikinang na mga ilaw, alam ni Ara na anuman ang dumating, magiging maayos sila. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dami ng tao sa hapagkainan, kundi sa lalim ng pagmamahal at respeto sa isang tahanang payapa. At dito nagtatapos ang madamdamin at mapagpalayang kwento ni Ara mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula sa simula hanggang sa wakas. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Ang bawat kabanata ay isang pagsisid sa lalim ng sakit, takot at sa huli, sa hindi matatawarang lakas ng isang babae. Ang kwento ni Ara ay hindi lamang isang likhang isip. Ito ay salamin ng mga totoong karanasan, ng mga luhang pilit na itinatago, at ng mga pusong pinipiling bumangon sa kabila ng lahat. Nais naming iparating ang mensahe na ang pag-ibig sa sarili ay hindi kailanman pagiging makasarili, na ang pag-alis sa isang lugar na sumisira sa iyong pagkatao ay hindi isang pagkatalo, kundi isang matapang na hakbang patungo sa isang bagong simula. Ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili upang tuluyan na tayong makalaya sa bigat ng nakaraan. At ang bawat pagtatapos, gaano man kasakit, ay laging may dalang pangako ng isang panibagong pag-asa. Kung ang kwentong ito ay sumalamin sa inyong puso o nagbigay sa inyo ng inspirasyon, inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at ang inyong boses ay mahalaga. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.